ay may kaakibat na mga spiritual gains. Yun pala yung main purpose ng ating Panginoon. At yun ang mas importante. Tayo po rito, walang magsasabi na mga big time tayo sa Pilipinas, kaya tayo nag-abroad. Meron ba rito big timer, mayayaman, mga asyenda, asyendero, asyendera? Wala po, ano? At kagaya ko din. Kaya ako nag-abroad. Ang kaibahan natin, ako nasa Singapore, kayo nasa Hong Kong. We are here to earn and to support for our families. No? Bigyan, mapag-aral, pero minsan, bibigyan naman tayo ng problema. No? Mga anak natin, wala nang gagawin, mag-aral na lang eh. May tuition na nga eh. Gaganda pa ng cellphone. Eh, iba yung mga book na binibili, ano? Papadala nyo ng sweldo, bibili po kami ng libro. Ayun pala, Facebook ang bibili, ano? Each and every one of us today, hindi po isang aksidente na nandito po kayo ngayon. Sa niluwang-luwang ng Hong Kong, sa dinabi-dami ng mga churches na pagkagaganda, mga mega churches pa nga, ano? Bakit dito kayo napunta ngayon? Obserbahan po ninyo. Because it is not an accident. Wala pong aksidente sa ating Panginoon. The fact that you are all sitting dyan, nakikinig ng mensaheng ito, wala pong aksidente sa Panginoon. Mag-reflect kayo, mga kapatid. Meron pong greater purpose, kaya kayo dinala dito ng Panginoon. Iba't iba man ang mga pagkatawag sa atin, iba't iba man ang mga roles na gagawin natin para sa church na ito, but we are all called for His glory. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Gusto ko pong ilahad sa inyo ang isa naming karanasan. Especially ako. Noong ako po hindi pa pastor, 2016, ang akin pong asawa, 5 na po anak ko eh. Ang aking asawa ay na-diagnose ng stage 3 breast cancer. Stage 3 breast cancer. So para kaming tinakluban ng malaking planggada ng langit at lupa, yung mga sabi ngayon. Jordan to. Sabi ko, Lord, inalaw po ninyo na magkaroon ng sakit ang aking asawa. At ang hirap Sino na po rito yung naka-encounter, family members nila merong na-encounter na gano'n? Sister, meron. Ang hirap. Sabi ko, Lord, since inalaw mo yan, huwag mo kaming iiwanan. Sabi ko, Lord, kahit yung naipundar namin na tahanan sa Singapore, although binabayaran pa po namin. Sabi ko, Lord, kahit po mabenta namin yon, basta pagalingin nyo lang po yung aking asawa. Punta kami ng ospital, in-advise ako na ang sabi, Mr. San Pedro, sabi niya, ito po yung posibleng mga pagdadaanan ninyo and it's going to be very, very costly. Sabi ko, sige, roughly magkano po ba yung mga ganun? Ang laki. Kada chemotherapy session, siguro abot ng 120,000 pesos. Sabi ko, Lord, saan naman kami kukuha niyan? Wala naman kaming savings, no? Dahil ang laki ng pamilya ko, ang dami kong dependents, no? So, in-advise kami, baka pwede humingi ng tulong sa Cancer Association Singapore. So, nagpunta nga ako doon, nag-apply ako, nagsabit ako ng application. And then, hintayin nyo po, after few days, malalaman ninyo yung result. So, ibig sabihin, sabi ko, pag na-approve ito, kahit papano, matutulungan kami, at least some percentage, no, ng aming gastusin. Napakaraming chemo session, hindi lang yun. May mga operations pa. Sabi niya, we will tell you, sabi niya, ayaw niya magbigay dahil wala pa namang resulta.
And then, days after that, I receive a call na na-approve daw yung aking application para ma-subsidize, no? Yun yung aking expectation. Nung papunta ko ron, sabi ko, what does it mean na kami ay, ano ibig sabihin ng aming approval? Magkano po yung magiging sagot ng Cancer Association Singapore? Sabi niya, Mr. San Pedro, sabi niya, since your application is granted and approved, you don't have to pay a single cent. Sabi ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig, no? Can you repeat again? You mean I don't have to pay even a single cent? Yeah, Mr. San Pedro, you don't have to pay even a single cent. Alam niyo, sobrang naramdaman ko doon yung yakap na mahigpit ng ating Panginoon. Sa aming pangangailangan, sabi niya, you don't have to pay even a single cent. Hindi pa po ako pastor. No? Hindi pa po ako nag-decide na magpastor. That was 2016. So sabi ko, Lord, pakabuti mo. Sabi ko, dalawang problema namin, yung karamdaman at saka yung pangangailangan pang-pinansyal. Solve na agad yung isa. Natitira na lang yung pagpapagaling. So we have gone through the process. No? Sa almost 2 years na gamutan, chemotherapy, and then after that, meron pang radiation therapy for another month. Alam niyo yung radiation therapy for 1 month? Ang galing talaga ng provision ng ating Panginoon. Meron pang pinrovide sa amin na van. 1 month yun eh. Pag pupunta kami ng ospital para sa radiation therapy, may sumusundong van. Dadaling kami sa ospital. Pagkatapos namin sa ospital, ihahatid kami doon sa aming bahay. Gaano kagaling ng provision ng ating Panginoon na yun? Amazing, di po ba? For me, it's a miracle. Nagdaan kami sa process at purihin ng Panginoon, gumaling na clear ang aking misis. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon.